Unang buwan pa lang ng taon, 47 na ang namatay dahil sa tigdas sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Lahat sila mga batang edad 3 pababa. Pero naiwasan daw sana ito kung nabakunahan lang ang mga bata. Balita natin ni Ivan Mayrina. Umaapaw ng mga pasyente ang Pavilion 4 ng San Lazaro Hospital. Dito pinagsama-sama ang mga pedia case o mga batang may measles o tigdas. Ditong unang buwan ng 2019, umabot sa 1,240 ang mga na-admit sa ospital dahil sa tigdas. Karamihan sa mga ito, mga bata. 47 o mahigit sa isa kada araw ang namatay. Lahat nasa edad 3 taong gulang pababa. Mga pagkamatay na naiwasan sana kung nabakunahan lamang sila. Killer complication ang pneumonia. 3 or 4 patients or children sa ngayon sa census namin ang namamatay almost every night dahil walang bakuna and nagkatigdas. Sa aming pakikipag-usap sa mga magulang, aminado silang hindi nila pinabakunahan ang kanilang mga anak. Ang iba dahil masyado pa raw maliit at ang iba hindi namin pinabakunahan. Bakit po? May balita na marami daw na sa bakuna. Kahit sa measles, hindi nyo na, kahit anong bakuna, hindi nyo na binigyan. Hindi na. ngayong araw na ito, nasa 198 ang mga pediatric case o mga batang may tigdas. Pababa na raw ito ayon sa pamunuan ng ospital dahil nitong nakaraang mga linggo, pumapalo ng halos 300 ang mga pasyente nila. Yung mga bata lang po nakahiga kasi 2 po bawat kama. Tapos titingnan mo lang po yung pasyente mo. Hindi So, po, hindi po talaga pwedeng matulog. Airborne o nakukuha sa hangin ang mikrobyong nagdudulot ng tigdas kaya mabilis makahawa lalo na sa mga bata. 3 ang pangunahing sintomas ito: ubo, sipon at pamumula at pagluluha ng mata. Kasunod dito ang mga rashes na magsisimula sa mukha at bababa sa buong katawan. Ang hirap sa paghinga o mabilis sa paghinga, senyales sa maaring nagkakaroon ng komplikasyon sa bagang pasyente at marapat na agad itakbo sa ospital. Pero ang pinakamabisa pa ring pangontra, ang pagpapabakuna. Napaka-preventable talaga nito. Tsaka may time na talagang halos wala na tayong cases ng measles eh. Unfortunately, itong ang past few years, medyo mababa yung coverage natin. Pero nung 2018 kasi talaga drastically bumagsak. Ivan Mayrina, GMA News.